Dito po tayo ngayon sa Psalms chapter 19, verse 7 up to verse 11. Psalms chapter 19, verse 7 up to verse 11. Verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Verse 8, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. Verse 10, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Verse 11, moreover by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Sandali po tayong yumuko at tayo po'y manalangin. Amang banal, kami po ay muling dumudulog sa inyo at samahan niyo po kami sa amin pong pag-aaralan yung mga salita at turuan niyo po nawa ang inyong abang lingkod na kayo po ang siyang maitaas at ako po ang siyang maibaba, Panginoon. At nawa ay patuloy niyo po nawa, ipaunawa o Diyos ang inyong mga aral sa amin pong mga buhay, Lord. Salamat po at tuloy nga po sa inyo lamang ang lahat na karangalan at kalatian sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, our topic this morning, this evening, is about the works and Word of God. No? The works and Word of God. So, mga gawa at salita ng Diyos. So, sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon, ay dapat po natin makita na ito po ang Diyos na may gawa ng lahat ng mga bagay at ang kanyang mga salita ay hindi dapat paghiwalayin. No? Magkakasama po dapat ito lagi. Yung works at saka yung Word of God. No? Yung mga gawa ng Diyos at salita po ng Diyos. Ngayon, alam po natin na ang Diyos ang siyang gumagawa. No? Mula pa po sa unang panahon, sa sinabi po ng ating Panginoon sa Book of Genesis chapter 1 verse 1, dahil sabi po ni Lord, in the beginning God created the heaven and the earth. So sa Genesis chapter 1 verse 1 pala, nakita na po natin yung gawa po ng ating Diyos. Okay? So ibig sabihin, nauna po yung gawa ng Diyos kaysa kanya mga salita. Kaya magkakasama po ito lagi, yung gawa ng Diyos at ang mga salita ng ating Diyos. Ano pa po ang katibayan na ginawa po ng Diyos sa kanya mga kamay ang mga bagay na dapat po nating malaman? Sabi ko dito sa Psalms chapter 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. So malinaw na nagpapahayag daw yung kalangitan ng kalwatian po ng ating Diyos. No? Kasi pag nakita niyo yung langit, pag tumingala tayo, talaga hong malululahati mo ang Diyos
lingkod po ng Panginoon sapagkat wala naman pong nakagawa na tao kapag ka ating pumakita yung mga ginawa po ng Diyos. At ang sabi po ng Psalms chapter 19 verse 1, at pinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. So makita ho natin na yung mga ginawa po ng Diyos, literally natin nakita ngayon sa mundong ito nating ginagalawan, ito po ay mga gawa ng kamay ng ating Panginoon. Ibig sabihin, gawa ng kanyang kapangyarihan, gawa ng kanyang pagka-Diyos, no? Kaya ang gawa po ng Diyos ay perfecto po, no? Walang kulang, walang sobra, o walang labis, no? Perfect ang gawa po ng ating Panginoon. Even our eternal salvation, gawa din po ng ating Diyos. Okay? Kaya tayo ay naligtas dahil po sa gawa ng ating Panginoon. Hindi po nating gawa, kundi ito po'y gawa ng Diyos, na kung saan po ay malinaw na dahil po o sa pamagitan po ng kanyang biyaya, tayo po ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan dahil yun po ay nakabatay sa plano ng ating Panginoon before the foundation of the world. Ano ba po ang mga talata na nagpapatunay na ang mga bagay dito sa lupa o sa mundo ay gawa po ng ating Diyos? Aklat po ng Psalms chapter 18 verse 1, sabi po dito ng ating Panginoon sa pagitan po ni Haring David. Okay? Psalms okay. Dito muna tayo sa John chapter 6 verse 29. Sorry po, dito muna tayo sa John chapter 6 verse 29 po, mga kapatid. Ano sabi po dito? Mga minamahal ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay nandito pa po sa lupa, sabi po niya dito, John chapter 6 verse 29, Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that ye believe on Him whom He hath sent. So, maging pala ang pagkakatawang tao ng ating Jesucristo ay gawa pa rin po yan ng Diyos. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon, kayo ay sumampalataya sa Kanya na Kanyang isinugo. No? Sino isinugo? Ating Jesucristo. At malinaw na napakarami pong gawa ng ating Panginoon sa ating buhay, maging po sa ating mundo na ating ginagalawan. Actually, lahat po ng mga bagay sa mundo, lahat po ay gawa po ng ating Panginoong Diyos. Okay? So ngayon, dahil po may mga ginawa ng ating Panginoon, of course, ito po mga ginawa po ng Diyos, ay naka-record po ito sa mga salita ng ating Panginoon. Meron pong tinatawag na volume of the book. No? Volume of the book. Saan po natin makikita? Sa aklat po ng Psalms chapter 40, verse 7, sabi po dito ng Panginoon sa pagitan po ni Haring David, Psalms chapter 40, verse 7, then said I, lo, I come. In the volume of the book
it is written of me. So meron pong tinatawag na volume of the book na ang sabi po ng ating Panginoon ay nakasulat tungkol sa Kanya. Ito po yung mga ginawa ng ating Panginoon. Nakasulat po. Kaya hindi po pwedeng paghiwalayin yung Diyos at saka ang Kanya mga salita. Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, dapat naniniwala ka rin sa mga salita ng ating Panginoon. Hindi po pwede maniniwala ka lang sa Diyos, ngunit hindi mo pinaniniwalaan ang salita po ng Diyos. Sa madaling salita, ang ating Panginoon, bago siya nagkaroon ng mga salita, bago po na-record ang kanya mga ginawa, malinaw, una po siyang gumawa ng lahat ng mga bagay sa mundo ito. Kaya po ang ating Diyos na ating pinaglingkuran, hindi po siya puro salita, kundi ginagawa niya ang mga bagay na ito na naka-record, na nakasulat sa tinatawag po na volume of the book. Na ang sabi po ng Panginoon sa Psalm chapter 30 verse 7 ay, it is written of me. Sabi po ng ating Panginoon, no, nakasulat tungkol sa Kanya. Ano pong ibig sabihin ng volume of the book? Ito po yung 66 books. Ito po ang 66 volume of the book. No, from Genesis up to Revelation. Okay? Kaya napakahalaga na ito po ang volume of the book, which is the scriptures, which is the Word of God, ay dapat po nating basahin, pakinggan, pag-aralan, sapagkat nandito po lahat ang mga ginawa ng ating Panginoong Diyos na buhay. Lahat-lahat ng mga bagay na ginawa po ng Diyos, nandito po sa Kanyang revealed will, sa Kanyang ebanghelyo. No? Kaya malinaw po mga batid, na sa atin pong paglilingkod na ito, ay dapat po natin makita na sa kabila po ng mga ginawa po ng Diyos, ang lahat na Kanyang ginawa ay naka-record po yan, nakasulat po yan sa tinatawag po na volume of the book, which is the Word of God. Okay? So, ang tanong, meron po bang binanggit sa bagong tipan? Meron po. Hebreo chapter 10. Ano pong sabi dito ng ating kapatid po na Pablo sa Hebreo chapter 10 verse 7? No? Inulit ko itong sinabi, pinangaral ko ni Pablo. Sabi po dito ni Pablo, then said I, lo, I come, in the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. So, malinaw, no? Yung volume of the book ay nakasulat po tungkol sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya nga po, ang sabi pa po ni David sa verse 8 ng Psalms chapter 40, sabi niya, I delight to do thy will, O my God. Yes, thy law is within my heart. So, napapalo po sa volume of the book ang mga kautusan po ng ating Panginoong Diyos na buhay. So, malinaw po yun. Kaya dito po sa Psalm chapter 19, sa ating binasa kanina, ay makita ho natin dito ang karanasan ni Haring David
mismo sa kanyang buhay, kanya pong nakita o kanyang naranasan po yung mga kautusan ng ating Panginoong Diyos na buhay o yung mga salita ng ating Panginoon. Now, sa verse 7, ang sabi ho dito ng Psalms chapter 19, the law of the Lord is perfect. No? So malinaw, ang kautusan daw ng Panginoon ay sakdal. Pag sabi yung sakdal, walang mali. No? Walang mali. Pag sabing sakdal, hindi pwedeng tutulan, hindi pwedeng baluktutin yung mga salita po ng Diyos sapagkat ito po ay sakdal. No? Ano po ang epekto sa buhay po natin yung mga kautusan ng ating Panginoon? Sabi po dito, converting the soul. Kaya nga po, pagka binabasa natin mga kautusan ng Diyos, hindi lamang natin binabasa, kundi atin pa pong itong sinusunod at isinapamumuhay, no? Ang buhay natin, nagkakaroon po ng tinatawag ng kalakasan, kasiglahan, at minsan tayo ay nangihina. Nandun po yung tinatawag na pagbabalik loob sa ating Panginoon. Okay? Ito po yung nagagawa ng mga kutusan ng ating Panginoon Diyos sa buhay. Ano pang sunod? The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Tingnan niyo po, no? Ay napakaganda po ng sinabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Haring David. Na kung saan po, mga minamahal, ay hindi lamang po ang salita po ng Diyos ay nagsasauli o nagbabalik loob ng isang kaluluwa, kundi ang sabi pa po dito ni Haring David, the testimony of the Lord is sure. Tunay, sigurado. Yung mga patotoo ng ating Panginoon. Ito po yung patotoo ng Diyos na papaloob po sa mga aral ng ating Panginoon. Napapaloob po sa tinatawag na volume of the book na sinasabi po ng ating Panginoon sa Psalms chapter 14 at pinatunayan po doon sa Bagong Tipan, no? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 up to verse 17, nagsabi po ni Pablo, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Okay? So, ibig sabihin po, ang scripture, the scriptures, or the scripture was inspired by God. The scripture was given by God. So, malinaw, kanino naka-address? To the man of God, to the people of God. Okay? Yun po yun ang sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya, ang sabi po ng ating Panginoon, malinaw po na ang kanya mga patotoo o testimony ay tunay, sigurado, sure. No? Ibig sabihin ay 100% na dapat po nating paniniwalaan sapagkat ito po ay tunay, sure, sigurado. No? Pag sabi kasing sure ito, wala na hong pagkakamali. Sure na sure po yung mga patotoo ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay?
So, ano naman po ang sinasabi po mga kapatid ng Psalms chapter 1. Okay? Kaya si Haring David ay ang kanyang kasayahan po ay sa mga salita ng ating Panginoon. Basahin po natin Psalms chapter 1 verse 2. Sabi po dito, verse 1 up to verse 2, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Kaya mapala daw yung tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. No? Kaya tayo ay nagpapayo tayo sa mga lingkod po ng Diyos, sa mga kapatid, hindi sa mga masasamang tao. Sabi pa ni Haring David, di tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Okay? Verse 2, But his delight is in the law of the Lord, and in the law do he meditate day and night. So, malinaw po, no? Ang kasayahan po ni David ay sa mga kautusan ng ating Panginoon. Dapat ganun din po yung ating attitude, no? Ng ating kasayahan sa buhay, ang ating kagalakan, dapat nasa mga kautusan po ng ating Panginoon. At atin po dapat yan pinagbubulay-bulayan araw at gabi. Ibig sabihin po, binabasa natin, kasi hindi mo naman yan mapagbulay-bulayan kung hindi mo binabasa. Okay? Kaya mahalaga yung tinatawag na read the book, hear the book, and obey the book. Okay? Mahalaga po yung tatlong ito mga kapatid. Nasa atin po paglilingkod, kahit po tayo ay isang tao na hindi karapat-dapat mangaral ang salita ng Diyos, subalit tayo po ay ginawa ng Diyos na tayo po tinawag ng Diyos upang maibahagi po ang kanyang mga salita. Sapagkat tandaan po natin, pinili po ng Diyos ang mangmang upang hiyain po ang mga marurunong. Basahin po natin mga kapatid. 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Ano sabi dito ng ating kapatid na Pablo? But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. So, ibig sabihin po mga batid, ay talagahong pinili ng Diyos ang mangmang na mga bagay sa sanlibutan, sabi ni Lord, sa pagitan ni Pablo, upang hiyain ang mga marurunong. Di ba? Kahit po mga abogado, doktor, no? Marami po ngayon mga nasa alta sa syudad. Pagkasalita ng Diyos ang pag-usapan ay hindi po nila alam. Subalit tayo po ay mapalad sapagkat tayo po ay isang aba, walang pinag-aralan. Subalit dahil po sa biyaya ng Diyos, ginagamit po tayo ng Diyos upang ibahagi ang kanyang mga salita. Sapagkat ang sabi po dito ni Pablo, kung bakit niya pinili ang aba o mangmang sa sanlibutan upang hiyain ang mga marurunong. At ang Diyos ay pumili ng mga mahihinang mga bagay ng sanlibutan upang hiyain ang mga bagay na mga makapangyarihan o ang mga bagay na mga malalakas. Supurin po Panginoon dahil sa tatlong ito, read the book,
hear the book and obey the book, mahalaga na sundin natin ang mga utos ng ating Panginoon. No? Kahit po mga ilang talata lang ating alam, mahalaga, masunod natin ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya dito po mga kapatid, ay malinaw para tayo po ay magkaroon ng tinatawag na prosperity and success, ay dapat po tayo ay ating pagnilay-nilayan ang mga salita na po ng Diyos araw at gabi. Joshua chapter 1 verse 8, ano sabi? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So prosperity and success ay makamtan po natin na ang susi po na mga bagay na ito ay wag ho natin ihiwalay sa ating mga bibig ang mga kutusan ng ating Panginoon. At atin po dapat itong pagbulay-bulayan araw at gabi, katulad po sa nangyari po kay Joshua. Kaya di po ba, si Joshua kahit po iiwanan siya ng buong Israelites. Anong sabi niya? Joshua chapter 24 verse 15. But as for me and my house, we will serve the Lord. No? Kahit po ano mangyari sa buhay natin, dapat tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon Diyos sa buhay. Magagawa natin yan kapag tayo po ang ating puso ay ang kasayahan sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ano pa po ang sinasabi po dito sa verse 7? Sabi dito, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Okay? Pag sabing simple, ibig sabihin yung walang alam. Nagpapantas yung walang alam dahil nga po sa mga patutuo ng ating Panginoon na atin pong nakita sa kanyang mga salita at hindi lamang po yun ay atin pong naranasan sa atin pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Now, Psalms chapter 19, verse 8. Verse 8 na po tayo. Sabi dito, the statutes of the Lord are right. No? Ang tuntunin daw ng Panginoon ay matuwid. So, ibig sabihin po, mga kapatid, ay ang salita po ng Diyos ay matuwid po yan. Ang mga kautusan ng Panginoon ay matuwid. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid po yan. Kaya, doon dapat tayo sa mga tuntunin po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? At ano pa pong sabi dito? Ituloy natin. Rejoicing the heart. No? Nagpapagalak sa ating mga puso. Ang alin? Ang mga tuntunin ng ating Panginoon. Sapagkat ang tuntunin po ng Diyos ay matuwid. Di po ba kapag tayo po ay meron mga problema sa buhay, pinsan tayo po ay nanghihina once na tayo po ay nakababad sa mga salita po ng Diyos. No? Talaga hong pinagagalak po ng Diyos ang ating mga puso. Okay? Ano pang sunod? The commandment of the Lord is pure, enlightening
the eyes. So napakaganda po, no? Ang mga utos daw ng Panginoon, okay, ay tunay, pure, no? Pag sabi pong pure, walang halo po yan. Pag sabing pure, walang chemical. Tunay, pure. Anong ibig sabihin na walang chemical? Ibig sabihin, walang halo po yan na salita po ng Diyos. Walang halo po yan na salita ng tao. Yung salita po ng Diyos. Pag sabing pure, ibig sabihin po, natural, healthy, sa atin pong buhay spiritual. Para bagang pagkain lang din yan, no? Yung pagkain kasi na healthy, puro natural. Wala po siyang chemical, walang halo. Ganon din po yung mga salita po ng Diyos. Pure po siya. No? Tunay po siya, mga kapatid. Kaya, ano pa po ang katibayan na sinabi po ni Haring David, yung tinatawag po na pure words. Psalms chapter 12 verse 6, anong sabi? The words of the Lord are pure words. No, binanggit na naman niya yung pure words kasi nga, tunay talaga, puro siya. No? Puro talaga siya. At ang sabi dito, a silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Ang salita po ng Diyos ay dinalisay ng 7 beses. Diba? Kaya pure po talaga siya, mga kapatid. Sino pa po ang nagpapatunay na ang salita po ng Diyos ay very pure? Basahin naman natin ang sinabi po ni Haring Solomon. Okay? Sa aklat po ng Proverbs, chapter 30, verse 5. Nakatunayan po na ang salita po ng Diyos ay purong-puro na mga salita ng Diyos, walang halo. Proverbs chapter 30 verse 5, sabi dito, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. So malinaw, no? Every word of God, sabi po ni Haring Solomon, is pure. Tunay. Kaya mahalaga po ang mga salita ng ating Diyos na buhay. Mahalaga na atin po itong pagnilalayan sa araw-araw po nating buhay. Mahalaga na huwag dapat itong mahiwalay. No? Sabi po ni Joshua, sa atin pong mga bibig. Kaya po, mga kapatid, napakahalaga. Ito po ang mga salita ng ating Panginoon. Hindi lamang po mahalaga ang mga gawa ng Diyos, kundi mahalaga din ang kanyang mga salita sapagkat ang mga gawa po ng Diyos ay naka-record sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya sabi dito sa verse 8 ng Psalms chapter 19, the commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. No? Ay malinaw po na ito palang salita ng Diyos, ang mga utusan ng Panginoon o ang utos ng Diyos ay nakapagpapalinaw ng ating spiritual eyes. Spiritual eyes, mahalaga. Okay? Naging malinaw ang ating paglilingkod sa Lord. Di ko ba? Kaya noon, nung tayo po ay wala pa sa Primitive Baptist, medyo magulo yung ating aral and practices. Ngunit dahil po sa biyaya ng Diyos, binigyan po niya tayo ng enlightening eyes sa buhay po natin. Spiritual eyes na nakita natin
ang katotohanan po ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito ngayon tayo naglilingkod sa Kanya at ang ating paglilingkod po ay wala nang pagdududa sapagkat malinaw po ang sabi po ng ating Panginoon na ang Kanyang mga kautusan ay tunay. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. Okay? Yun po ang nagagawa ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na atin pong nakita na sumpungan sa banal na kasulatan, mga kapatid. Ano pa pong sabi dito? Sa verse 9, the fear of the Lord is clean. No? Bakit sinabi ni David ng pagkatakot sa Panginoon ay malinis? Sapagkat tandaan po natin, once na tayo po ay may takot sa Lord, natatakot din po tayo gumawa ng kasalanan. Kaya ang sabi po ni David, the fear of the Lord is clean. Lagi po tayo malinis. Bakit? Kasi may takot po tayo sa Panginoon. Hindi tayo nakagawa ng kasalanan dahil may takot po tayo sa Diyos. At ang pagkatakot sa Diyos ay ang hindi paggawa ng kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Yun po ang tunay na takot sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ang mga salita po ng Diyos ay atin pong pinanghawakan, isinapamumuhay, sapagkat napaka-importante po yung ating tinatawag na doctrine and practices sa ating paglilingkod po sa Diyos. Doctrine and practices, magkakasama po yan. Hindi rin pwedeng ihiwalay po yan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Parang works and word of God din po yan. No? Mga gawa ng Diyos at sa Kanyang salita, hindi rin po pwede hiwalay po yan. Kailangan lagi po yan magkasama. Kung naniniwala ka sa Diyos, dapat paniniwalaan mo rin sa salita ng Diyos. Okay? So malinaw po mga kapatid. And then, ang sabi pa po dito sa verse 9, enduring forever, the judgments of the Lord are true and righteous all together. So, dapat po natin makita na ang kahatulan ng Diyos o ang judgment po ng ating Panginoon ay totoo at matuwid. So, bagamat po maraming mga hukom ngayon na hindi matuwid sa ating gobyerno. Subalit, tandaan po natin, yung judgment po ng Panginoon ay totoo at matuwid. Okay? Kaya yun po ang ating pinanghawakan sa atin pong paglilingkod na ito, mga kapatid. Yung judgments po ng ating Panginoon. Kaya, kung inyo pong nabasa ang Exodus at saka Deuteronomy ay may sinabi po doon na kapag sinunod natin ang mga utos ng Diyos, ano po yung kaakibat? Pagpapala. No? Kung tayo naman ay sumusuway sa mga salita po ng Diyos, anong kasunod? Curse, sumpa. Kaya mahalaga na dapat po nating sundin ang mga kautusan po ng ating Panginoon. So sa ating buhay na ito, sa ating paglilingkod sa Lord, no, of course, isa po sa Kanyang kautusan, sa Kanyang mga salita ay ang ating babasa ng mga salita ng Diyos. Pananalangin, utos din po yan ni Lord. Okay?
Baka mamaya, dahil sa busy natin, hindi na tayo nananalangin. Okay? Hindi lamang po pananalangin, ano pa? Pagsamba, pagdalo sa mga gawain po ng ating Panginoon. Katulad po nito, napakahalaga ang ating pong pagsunod sa ating pong Diyos na buhay. Sapagkat ang pananalangin, pagbabasa, hindi po yan utos ng pastor. Hindi po yan utos ni Brad, ni sister. Utos po yan ni Lord. Pagsamba, pagdalo sa gawain, utos po yan ng Diyos. So, dapat po natin gawin o bigyan ng oras, panahon, yung ating Diyos na buhay, mga kapatid. Kaya ano pa pong sabi dito? Ang nakita po ni David sa mga kautusan, mga salita po ng Diyos, sa verse 10, more to be desired are they than gold, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. So malinaw na ang salita po ng Diyos ay higit pa sa ginto. Diba? Kaya kapatid, ang salita ng Diyos, higit pa yan sa trabaho natin. Higit pa yan sa negosyo. Higit pa yan sa anumang mga bagay sa mundo. Sapagkat kung ang salita ng Diyos ay higit pa sa ginto, higit pa yan sa ginagawa ho natin. Di po ba? Hindi lamang basta-bastang ginto, kundi ang sabi pa po dito ay malinaw than much fine gold. No? Maraming dalisay na ginto. Higit pa po ang salita po ng Diyos. Higit pa po ang kanya mga kautusan. Kaya dapat po natin itong gawin sa ating paglilingkod na ito. Ano pa pong sabi? Hindi lamang higit sa dalisay na mga ginto, kundi ito din malinaw. Ang sabi po dito, sweeter also than honey and the honeycomb. Higit pa po sa pulot pukyutan. Kaya ang salita po ng Diyos, matamis pa sa pulot pukyutan. Di ba na nakatikim na tayo ng pulot pukyutan? Di ba matamis, masarap? Huwag lang yung pulot pukyutan na puno ng asukal. Dapat yung pure honey. Di ba? Dapat pure. Ganon din ang salita ng Diyos. Pure po ito. Walang halo na chemical. Okay? So, higit pa pala ito sa pulot pukyutan, mga kapatid. Napakatamis. Kaya madalas ko pong sinasabi na ang aral po ng Diyos, kahit po yan ilang beses pabalik-balik, matamis pa rin yan sa ating pandinig. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay higit pa sa pulot pukyutan. Okay? Kaya hindi ho natin dapat ipagpalit ito sa anumang mga bagay. Kapatid, ang ating trabaho, wala pa sa kalingkingan ng ginto. Ang ating negosyo, wala pa sa kalingkingan ng ginto. Tingnan niyo po, ang salita po ng Diyos o mga kautusan ng ating Panginoon, higit pa sa mga dinalisay na ginto. Okay? Kaya anong sabi ni Lord? Verse 11, moreover, by them is thy servant warned. O, sino daw ang kanyang winarningan dito? Sa mga salita ng Diyos? Yung kanyang servant. Yung kanyang mga lingkod. Katulad natin, tayo po ay mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya ito po yung mga warning ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ito po ay yung pinapauna sa atin na bilang lingkod. Na ang sabi ho dito, ituloy ho natin,
and in keeping of them, there is great reward. Napakaganda po. No? Napakaganda po mga kapatid. Ang sinabi po ng ating Panginoon sa pagitan po ni David. Na ang sabi po niya, yung nag-iingat daw ng mga ito, ng mga iyon, anong iyon? Mga utos ng Diyos, mga patutuo ng Panginoon, mga tuntunin ng Panginoon, okay? Mga utos ng Panginoon, ano po? Meron pong reward. Dakilang reward at dakilang gantimpala yung Diyos sa buhay po natin. Ano hong gantimpala ng Diyos sa buhay po natin mga kapatid? Di po ba? Una, kapag ginawa natin ito, ang mga bagay na ito na sinasabi na po ng Panginoon sa kanyang mga salita. Verse 13, ano ho ang ating maging benepisyo sa ating paglilingkod sa Lord? Verse 13, keep back thy servant also from presumptuous sins. So, italikod na tayo. Italikod ng Panginoon ang kanyang lingkod sa mga kapalaluang sala. O, tingnan niyo po, hindi tayo nagkakasala. No? Italikod tayo ng Diyos. Ialis tayo ng Diyos sa mga bagay na makasalanan. At ano pang sabi? Let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgressions. So malinaw na magiging matuwid tayo at maging malinis sa mga malalaking pagsalangsang. Okay? Yun po yung ating reward sa paglilingkod po sa Lord. Ano pa yung reward? No? Ano pa mga reward sa verse 7? Yung reward sa buhay natin, makukonvert ang ating mga kaluluwa. Ano pa? Magagawa tayo ng tinatawag po na pantas ng ating Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya. Ano pa? Magkaroon po ng kagalakan ng ating puso. Rejoicing the heart. Ano pa? Enlightening the eyes. So itong lahat po na ito po yung mga reward ng Diyos sa atin. Once na nagawa natin ang mga bagay na ito na sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Yung reward natin, nandito po ngayon sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Yung benepisyo, ibig sabihin, na atin pong natanggap sa ating Panginoong Diyos na buhay. Di po ba? Yung paglago nating espiritual, isa din po yung benepisyo galing po sa ating Panginoon. Lahat, mga benepisyo na binigay po ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya walang dahilan para hindi po natin gawin ang mga nais po ng ating Panginoon. Kaya ang ating paksa, tandaan po natin, the works and the Word of God. Tandaan po natin, mahalaga ang gawa sa paglilingkod sa Lord at mahalaga yaong mga salita ng ating Panginoon na siyang basihan ng ating mga ginagawa sa ating paglilingkod po sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, isang encouragement sa atin na dapat po huwag mahiwalay sa ating mga bibig ang mga kautusan ng ating Diyos. Pagbubulay-bulayan natin araw at gabi
sabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Joshua. At ang maging resulta po sa buhay po natin, prosperity and success po. Kailangan po natin magkaroon ng katagumpayan sa buhay na ito, mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon Diyos. Magandang gabi po muli sa lahat. At tawa